Praise the Lord. Okay, kung kayo po ay may Bible, buksan natin sa Proverbs chapter 16, verse 2 to 3. Ang lahat ng lakad ng tao ay malinis sa kanyang sariling mga mata. Amen. Amen. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang diwa. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Praise the Lord. Proverbs 19:21. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Praise the Lord. So ngayong umaga mga kapatid, pag-usapan natin, ayan, dahil 2025 ngayon, mag-goal na naman tayo. Amen. Meron na ba kayong mga goal mga kapatid? Naglista na ba kayo? Dapat ngayong taon may business na ako. Sabi ko nga mga kapatid, magtatayo tayo ng bahay-sambahan sa Lampresa, hindi tayo magsusulisit. Amen. Naniniwala ako na ibubuhos ng Diyos ang pagpapala sa iyo. Ngayong taon, magbubukas ako ng bank account. Mag-uusap na lang yung mga leader mamaya para hindi na maproseso. Kasi kung maproseso, marami pa tayong kukunin na documents doon sa headquarter. Pero kung gusto natin maging madali, pag-usapan na lang natin. Mag-i-initial deposit ako mga kapatid at yung mga blessing na ibibigay ng Panginoon sa inyo. Extra blessings ha? Diba, Sterlel, mayroon kang trabaho, teacher ka. Mag-pray tayo ng extra blessing mo. Na doon sa blessing na yun, magiging kabahagi ka sa pagtatayo ng bahay sa mag-pray tayo. Naniniwala ako na may blessing si Lord na inihanda at naniniwala ako na siya yung mayroong kalooban na makapagtayo tayo ng bahay sa bahay. Amen. Praise God. Naniniwala ako dyan. Kaya yung mga pinagkakakitaan ninyo ngayon, huwag niyong problemahin yan. May karagdagang blessing na ibibigay si Lord sa atin. Amen. Naniniwala ako dyan mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Hiling namin na pangunahan niyo po kami, gamitin mo ang iyong lingkod na maging daluyan ng pagpapala at biyaya mo. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, buksan mo ang mga durungawan sa langit at ihulog ang mga pagpapala sa bawat isa sa amin na wala pong silid, sapat na silid na kalalagyan. Overflowing blessings, Panginoon, ang inihanda mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na manampalataya, paniwalaan ang iyong mga salita. Marami pong salamat. I-bless niyo po ang bawat isang narito, maging ang mga kapatiran na sa anumang kadahilanan ay hindi sila nakarating, maging ang mga kapatirang nasa abroad, Panginoon, na kasama namin ngayon, nanonood sila. I-bless mo po ang bawat isa, Panginoon. Marami pong salamat. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. God bless you. Magkakaupo na po kayo at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Praise God. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. All right. Ayaw. Praise God. New year, new hopes, new beginnings. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. New attitude. Amen. This time we will succeed, mga kapatid. Amen.
Everybody say praise the Lord. Bakit tayo magtatagumpay, Sir Myla? Dahil sabi ng Bible, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo na nagpapalakas sa akin. Praise the Lord. Lahat ng pinapalakas ng Panginoon, magsabing praise the Lord. Ayan. Si Lord ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, si Lord ang nagbibigay ng tagumpay, at si Lord po ang nagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So as the new year of 2025 begins, a fresh wave of hopes and anticipation washes over us. Nakakalungkot lang sa Los Angeles, yung nangyari sa kanila. Tayo, meron tayong sariwang pag-asa. No? May ina-anticipate tayo na gagawin ng Panginoon. Pero sa kanila, ang unang bungad ng taon ay nakakalungkot, mga kapatid. May mga nadamay. Alam nyo, ayan ay ano rin. Kasi hindi naman lingid sa atin. Nakita natin, ano yun? Yung award, ano yun? Ano yun? Globe, ano yun? Ano ba sa hindi tayo? Golden Globe Award. Ang lupit ng MC, no? Pwede naman silang mag-celebrate, pwede naman silang awarding. Huwag na nilang idamay kutsay ng Diyos. No, kasi marami nang sumubok ganyan, mga kapatid, di ba? Brazil. Kinukutya nila ang Diyos, nagpaparade pa sila. Parang grabing pangungutya sa Diyos. Anong nangyari, mga kapatid? Di ba? Hindi natututo yung mga tao. Amen. Magpasalamat nga sila, mga kapatid, may mga Kristiyano nagpe-pray pa rin. Tapos yung iba, mali pa yung mentalidad. Akala nila napakalupit ng Diyos. Alam niyo yung tao, kung ano yung itanim, sabi ng Galatia, kung ano itanim mo, yun ang may kasabihan baga kita sa Bicol. Hilinga. Nakuha mo ang hinahanap mo. Yung baga, Mr. Glo? Hinahanap niyo yan eh. Amen. So, pero ang kagandahan ngayon, mga kapatid, doon sa mga nangyari doon, may mga testimony. Nasunog na yung mga katabi, pero siya, yung bahay nila, iningatan ng Diyos. Bakit? Nagtitiwala sa Panginoon. At ngayon, marami na yung lumalapit sa Diyos. Kaya minsan, pinapaintulutan ng Diyos, mangyari ang mga bagay na hindi maganda sa buhay natin para tayo po ay matutong lumapit sa Diyos. Ang Diyos hindi gagawa ng masama sa tao. Kundi yung mga nangyayaring ganyan, pinahintulutan niya ng Diyos para ang tao ay lumapit sa Panginoon. Amen? So wala tayong magagawa. Nananawagan ng ating International General Superintendent, ipag-pray natin ang Los Angeles. At kung meron tayong tulong na maipapadala, pwede tayong tumulong. Any amount, meron pong link doon, pwedeng buksan at kung paano magpadala ng tulong, magpadala ng tulong. Ito yung sinasabi ko sa mga pastor natin dito sa Quezon, Bicol. Alam niyo yung insurance? Sino may insurance? Yan, yung karamihan wala. Yung Palawan nga, may insurance, Mother Elvin, yung Ilolier, may insurance. Magkano isang taon? 100 pesos. Noon ko pa sinasabi, mga kapatid, sa mga kasama natin, maging si Atty. Nantes, kinausap ko yan, ba't di tayo gumawa ng sariling insurance natin? 120 pesos halimbawa sa isang taon. Kung may 3,000 tayo na mga kapatiran times 120 pesos, magkano yan buwan-buwan? O diba, mga kapatid? Magkano yan buwan-buwan? Pag mayroong na-aksidente, pag may namatay na kapatiran, diba, yung unbeliever, pagka, ito kapatiran namatay, di ba natin gustong mamatay? Pero hindi natin maiwasan, may mamamatay. Kung mayroon silang matatanggap mula sa ating fellowship,
Di ba pati yung mga unbeliever matutuwa sila, ganyan pala ang UPC. Amen. So ipag-pray natin na ma-realize yan mga kapatid. Amen. Praise God. Pastor, taon-taon magko-contribute kami. Kailan ako mag-benepisyo? Kung gusto mong pag-benepisyo, di okay. Ha? Ikaw unang mamatay, o di sa'yo ang unang benepisyo. Praise the Lord. So, mga kapatid, it's time for a new beginning, a chance to set intentions, and an opportunity to realign our lives with what truly matters. Kung alam niyo yung sasakyan na disalign, papunta kami doon sa Lucena nung gawain ng mga asawa ng pastor. Yan, nag-alala ako ni Sister Win. Daming pastor doon, alalay. Praise God. Nataon, birthday namin, 3 kami mga kapatid. Pastor Mirani, Pastor Rani, Pastor Arjen. Kita-kita kami doon. Sabi ko, Arjen, anong sagot mo? Sa akin na yung Central Luzon, Pastor. Ikaw, Mirani, sa akin na yung New Southern Luzon. Sige, ako na sa Quezon Bicol District. At kakainan doon, sabi ni Pastor Rani, yung superintendent umawit pa. Parang totoo. Nagkataon lang. Papunta kami doon mga kapatid. Amen. Alam mo, yung palang sasakyan ni Pastor Dante, misalign ang camber niya. Ang kapal ng gulong, Brother Erwin, doon pala sa gilid, sa loob, labas na yung fly. Na kung mabuti na lang yung driver natin, Pastor Colambot, 9 years na driver ni Dr. Vicky Belo. Magaling makiramdam. So kaya nung naramdaman niya, itinabi agad. Na kung mga kapatid, flat na yung gulong. Amen. Ba't nagkaroon ng diferensya? Hindi align. Amen. Hello? Kung sa relasyon natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, may mga hindi inaasahan at hindi magandang nangyayari, baka hindi tayo naka-align. Baka misalign. So ngayong 2025, ipapa-realign natin ang ating buhay sa Panginoon doon sa mga bagay na kinakailangan. Amen. Maaaring kung titingnan natin sa nakalipas, looking back at the past year, feeling a gentle nudge to deepen your connection with God and experience more of His transformative power in your life. Kapag tingnan niyo yung mga nakaraan, para bagang masasabi natin, pwedeng sabihin natin, may mga pagkukulang ako, may mga hindi ako nagawa, may mga bagay na na-miss ko, hindi nakalugod sa ating Panginoon. Amen. Pwede nating ayusin yan, ipaayos yan ngayong taon sa ating Panginoon. Ang magandang bagay, mayroong Jeremiah 29:11, mga kapatid. I know the plans I have for you. Nalalaman ko ang mga plano para sa iyo. Sabi ng Panginoon, declares the Lord, plans to prosper you. Amen. May plano ang Diyos na pagpalain ka. May plano ang Diyos na paasinsuhin ka. Amen. Ano ba't naglilingkod tayo sa Diyos, mga kapatid, kung hindi umaasenso ang buhay natin? Mayaman ang Diyos natin. Amen. So kung mayaman ang Diyos natin, pwede naman tayong humingi sa Papa natin. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya lang baka sabihin ni Father G, Lord, alam ko na ikaw ay makapangyarihan. Ang 1,000 taon sa iyo ay isang araw lang, Panginoon. Kaya ang 1,000,000 sa iyo ay sintimo lang yan, Panginoon. Kaya Lord, pahingi ng 1 sintimo. Sabi siguro ni Lord, magantay ka muna ng 1 araw, 1,000 taon. Amen. Plans to prosper you and not to harm you. Hindi para saktan ka. Plans to give you hope and a future. Yan ang plano ng Diyos sa atin. So ngayong taon, maging intentional tayo. Sabihin natin intentional.
Maging intentional tayo sa paghanap sa Panginoon or seeking God's purpose for our lives by setting spiritual goal that will not only shape our year but truly transform us from the inside out. Amen. Mag-set tayo ng mga spiritual goal, mga kapatid, na iaanyo sa atin o yung taon natin ito ay iaanyo ng Panginoon upang tayo ay i-transform mula sa loob palabas. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Mag-explore tayo ng mga spiritual goals ngayon, mga kapatid, na pwedeng maglapit sa atin sa Diyos. Mabuhay ayon sa kanyang layunin at maranasan ang masaganang buhay na ipinangako ng Panginoon. Gusto niyo bang makaranas ng masaganang buhay na pangako ng Diyos? Dapat intentional tayo. Nag-usap nga kami ni Pastor Kulambot kasi kami yung magkasama doon sa unahan. Alam mo, Pastor, matagal ko na nang ini-encourage yung ilang pastor natin sa Manila kung mayroon silang mga negosyo na magiging fit sa mga kapatiran dito sa province. Halimbawa, mga nanay na wala namang ginagawa sa bahay. Alam ko marami kayong ginagawa, I mean yung mga pinagkakakitaan. Baka kung may mga negosyanteng pwede nilang dalhin yung negosyo nila, ang mga empleyado natin ay mga kapatiran na sa bahay lang gagawin. Kasi hindi balanse, mga kapatid. Yes, pagdating sa pagsamba, nandun na tayo. Pagdating sa pagpupuri, pagdating sa gawain. Pero kapag hindi balanse, wala tayong pinagkakakitaan. Diba, gustong-gusto natin pumunta sa gawain, pero wala tayong magawa dahil financially incapable tayo, mga kapatid. Kulang. Amen. Kaya ngayon, naniniwala ako magbubukas ng mga pintuan ng Panginoon upang i-bless kayo, bigyan kayo ng mga pagpapala, mga negosyo, mapagkakakitaan, mga kapatid, na yan naman po ay for the glory of God. Amen. Yung pananampalataya nandyan, pero ang sabi kasi ng Biblia, faith without work is dead. May panampalataya ka, hindi ka naman kumikilos. Wala kang ginagawa. Sabi ba kang mga kurang, ang Diyos na yan ay man mahulog ning maluto na niluwag na. Mahulog ning malutong niluwag na. Matukaw ka sa labisa, Lord, padaran mo kaming maluto. Pastor lang ang mayroong nangyayaring gano'n. May pastor na pioneering, mayroon namang kapitbahay na tinutuya-tuya yung pastor. Minsan sila ay naghain doon sa kanilang table. Puro pinggan, walang pagkain. Pinggan, baso, kutsara, walang pagkain. Nag-pray sila, nanalangin sa Panginoon, Lord, ikaw ang magpala, magpadala sa amin ng pagkain. Yun namang namumutya. Nagpipray, walang pagkain. Ang ginawa niya, kumuha ng pagkain, dinala ng pagkain habang nakapikit yung pamilya, nagpipray, dinala ng pagkain, tapos lumayo. Pagdilat ng pastor at ng kanyang pamilya, grabing pasalamat nila, thank you Lord sa blessing na binigay mo sa pagkain. Yun namang nangungutya, yung Diyos daw, ako nga ang nagdala. Hindi niya alam, siya yung ginamit ng Diyos para katagpin yung pangailangan. Pastor Art sa Labier nga, mga kapatid, nagkaroon ng problema sa kanilang simbahan. Naikwento yan sa amin nung nasa Bible School kami, 1996, nung siya'y mag-preach. Nagkagulo ang church, nag-divide, may mga taong lumaban sa pastor, ilang piraso na lang ng kapatiran yung nandoon. Naghirap, yung pastor, walang makain. Sabi niya nga, alam niyo yung sa Molino baga, itong ata, na naluwas naman sa likod. May mga naibato na mga binlod. O yun ito piglilinigan niya, makakualang ng pagkaka. Grabe ang sinapit ng pastor na yun, mga kapatid. Isang araw, habang nanonood siya ng basketball galing sa evangelism, nalaglag yung puno sa harap niya. Yung sanga ng puno, malaki nalaglag, buti hindi siya tinamaan. Amen. Iniingatan pa rin ng Panginoon. Minsan habang siya raw po ay naglalakad, mayroong nagkagulo. Yun pala may unggoy na nanghahabol. Nanghahabol ng tao. Ay si pastor nung makita niya, siya na yung hinabol, mga kapatid.
Tumakbo siya, mahina mong tumakbo, huminto na lang daw siya. True story ito mga kapatid, Pastor Art Salabier. Nung inabutan siya ng unggoy, tumayo na lang siya, umakyat yung unggoy sa katawan niya, humarap sa mukha niya. Umunguya-nguya. Mamaya, Sir Glo, binuksan ng bibig, may 100 sa bibig. Kinuha ni Pastor Art. Hindi naman ako naniwalang kwento niya lang yun. Totoo yun, pastor yun. Amen. Everybody say praise the Lord. Tapos meron siyang alagang aso. May hinabol na malaking ibon. Malaking ibon. Nung naabutan yung ibon, dinala sa kanya. Nakakain siya ng karne. Grabe mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Kaya ni Lord na pagpalain tayo sa anumang paraan. Kung magiging intentional tayo, kung ipagpipray natin ang mga bagay na yan at alam ng Diyos kung anong layunin natin, bakit gusto natin i-bless tayo ng ating Panginoon. Naniniwala po ako na i-grant ni Lord ang prayer ninyo, ang mga ginagawa ninyo, pagpapalain niya ng ating Panginoon. Amen. We will experience the abundant life that He has promised, mga kapatid. Amen. So ano yung mga goal natin? Number 1, ito yung pinaka-the best na goal natin. Palalimin natin yung relasyon muna natin sa Diyos. Kasi ang nakakatakot kapag pinagpala ka ng mababaw relasyon mo sa Diyos, ay naku mga kapatid, yung mga dapat mong gawin bilang Kristiyano baka makalimutan. Amen. Ang sabi ng Biblia, Panginoon, wag mo naman akong paghirapin. Bigyan mo ako ng makakain na sapat sa akin. Wag mo akong paghirapin, wag mo naman akong payamanin. Ha? Parang sinasabi ni David, katamtaman lang. Kasi baka, pag dumating yung time na yan, makalimot ako sa iyo. Sa sobrang kahirapan, baka makalimutan natin ang Diyos. O sa sobrang kayamanan naman, baka makalimutan din natin ang Panginoon. Kaya tamtaman lang. Amen. Pero naniniwala ako, kaya kang i-bless ng Panginoon gaya ng pangako sa Deuteronomy chapter 28 na pwede kang overtaken ng pagpapala. Pero hindi ka masisira. Bakit? Malalim na ang relasyon mo sa Diyos. May mga taong nakatikim ng pagpapala na iba na yung takbo ng buhay. Amen. Ang mahirap pag pinitik ka ng Diyos. Amen. Pag pinaalalahanan ka, masakit yun. Ha? Akala mo, grabe ang pagpapala ko ngayon. Amen. Tapos pagka may kasama kang, kung magpinto ka, laging parang iniinggit mo siya. Naku, delikado yan. Hindi pa malalim ang ugat mo sa paglilingkod sa Diyos. Pag sinubok ka, baka hindi mo kayanin. Amen. Pero kung malalim yung relasyon mo sa Diyos, relax ka lang. Amen. May mga taong masyadong showy. Yung mga taong malalim ay hindi mo mahalata na may pera yan. Hindi mo mahalata. Di ba? I mean, hindi mo mahalata na ganun sila kasi hindi nila pinagyayabang. Pero kapag mayroong pangangailangan, nandyan yan mga kapatid. Amen. So tingnan natin. Ito yung dapat nating gawin. Lumapit tayo sa Diyos at ang Diyos ay magiging malapit sa atin. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Linis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Come close to God and God will come close to you. Maging malapit tayo sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ito po yung mga ilan sa mga pamamaraan kung paano mapapalalim natin ang ating relasyon sa Diyos. Number 1, prayer. Everybody say pray. Pray. Mag-pray. Si Kristo nagturo tungkol sa panalangin. Pag kayo'y mananalangin, magsidalangin kayo ng ganito. So, di ba, nandun yung formula ng prayer. Nire-recognize mo ang Diyos na siya ay Diyos na nasa langit. Hindi nasa dingding, ha?
Ama namin na nasa dingding ka, hindi, nasa langit. Amen. Our Father which art in heaven, hallowed be your name. Sasambahin ang pangalan. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So nandun yung prayer, ito po ay simpleng salita pero masyadong nakakalimutan. Huwag na huwag ninyong gawin yung kahit marami kayong mga pinagkakaabalahan, kahit marami kayong iniisip, paggising nyo sa umaga, bago tayo gumawa, bago magbukas siguro ng cellphone mga kapatid, mag-pray na muna tayo. Amen. Malaki ang, sabi ng Biblia, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Malaki ang nagagawa. May problema ka, pray. May pagsubok, pray. May pangangailangan, pray. Amen. Ang sabi ng Bible, magsipanalangin kayong walang patid. Kaya ang ginawa ng ibang religion, gumawa ng rosaryo, walang patid. Aman niya mo na yaong ka sa langit. Ito'y nag-uuran na. Tiyong na ako, ano si Kuya? Mapasahin mo. Mag-ano? Talk to God and ask for help, guidance, and gratitude. You can pray about your challenges kung may mga hamon sa buhay mo. Good days or bad days, mga kapatid, matuto tayong manalangin at magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Read the Bible. Sino ang nagbabasa ng Bible? Amen. Praise the Lord. Read the Bible daily to get to know God and understand His Word more deeply. Magbasa ka ng Bible. Amen. Araw-araw. Kung paano tayo araw-araw kumakain. Sino dito ang hindi kumakain araw-araw? Lahat tayo kumakain, inaalagaan natin ang ating katawang physical, ganun din ang ating spiritual. Magbasa ng Bible, huwag makalimutan mga kapatid. Amen. Magbasa. Praise God. Sabi ni David Bernard, I have read 254 books yata yun ngayong taon. Grabe yung ating International General Superintendent. Sa isang taon nakabasa ng mahigit 250 na libro. Paano niya nagawa yun? Sabi niya, may libro ako sa CR, may libro ako sa kwarto, may libro ako sa sasakyan, may libro ako sa opisina. Lahat mayroong libro. Sabi ni Sir Sullivan, mayroon akong libro. Sa kanya naman, nakakabasa siya ng 3 libro sa isang buwan. May libro siya sa kotse, meron siyang libro sa opisina, meron siyang libro doon sa sa bed nila. Tapos doon sa dining room nila mga kapatid, meron pa siya. Nakakabasa siya 3 hanggang 4 na libro sa isang buwan. Tayo, nakaka-1,000 likes tayo. Magbasa. Kung wala kang mga librong pwedeng basahin, ang Bible, i-goal natin. Ilang libro ang Bible? 66 books. So ngayong taon, Sister Eden, i-goal kaya natin na mabasa ang Bible ngayong taon. Okay. Dahil January 12 na ngayon, marami na tayong hindi nabasa. Umpisa nyo, kung gusto nyo umpisahan sa Genesis, umpisa kayo doon. Pero siguro mag-umpisa na kayo sa Exodo. Kasi yung Genesis, 50 chapters yan, so divided by 12, mga 4 na chapter. Ang gawin ninyo, mag-umpisa kayong magbasa sa Exodo, pero pwede nyo balikan ng paunti-unti yung Genesis. Okay ba yun? Anong gagawin natin, Sister Malo, sa December? Yung makabasa ng buong Bible sa isang taon. Anong gagawin natin? Ha? May apple. May 5 kilong bigas. Okay na ba yung 5 kilong bigas? Sponsor na ni Pastor. 5 kilong bigas sa December.
O kaya, first week of this January, Thanksgiving, 5 kilong bigas. Okay na ba yun? Ha? Kulang. Ay, kung lahat kayo makabasa, mga 120 kayo, yung iba pang mga kapatiran, times 5 kilos, guwabi yan. Ha? O baka may mag-sponsor ng Bible, ipaparapol natin. Diba mga kapatid? Gawin natin masaya yung pasasalamat natin sa Kanya. Sige ha, 5 kilo. Pero pwedeng magbago yan kung dumami yung ani, Choy, ha? Kung dumami, 5 kilong bigas sa makaka, tapos magbasa. Walang dayaan, ha? Ha? Yung mandaraya, mapupunta sa impyerno. Okay. Ha? For the sake of 5 kilos. At least, natapatan yung DSWD. Di ba? 5 kilo din yun, ha? 5 ba o 3 kilo? O, DSWD. 6 ko yun na pa. Umirit pa yung asawa ko. Gustong gawing 6. Di ba mga kapatid? I-call natin na magbasa ng Bible. Kasi mga kapatid, pag nagbasa tayo ng Bible, marami tayong mauunawaan sa salita ng Diyos. Yung mga nangyayari, nagaganap sa ating kapaligiran, hindi ka magtataka, nakasulat na sa Biblia, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Read the Bible para hindi tayo magduda sa salita ng Panginoon. At hindi lamang basahin, isabuhay yung binabasa. May mga Christian na ini-enjoy nila ang message ng Bible at nangyayari sa kanila yung sinasabi ng Bible. Ba't yung iba hindi? Baka hindi ka ganun kaseryoso. Kasi yung pagbabasa ng Bible, kailangan din lagyan ng pananampalataya. Kasi kung yung nabasa mo, hindi mo naman pinaniniwalaan, hindi mangyayari yan sa'yo. Pero kung yung nabasa mo, pinaniwalaan mo, in-apply mo sa iyong buhay, marami na ang nagpapatotoo, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay totoo at tapat sa kanilang buhay. Amen. Read the Bible. Unawain natin ang salita ng Diyos para magkaroon tayo ng malalim na pagkaunawa. Yan. Makinig. Pag may nangangaral, makinig. Kasi ang sabi ng Bible, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig at tumutupad. Oh. Kaya kung may preaching of God's Word, may exhortation, may Sunday school, makinig sa pagtuturo, huwag makinig sa kwento ng katabi. Palayain na natin si Marites, palisin na natin sa buhay natin. Makinig, maglingkod. Live out God's love for others by serving. Maglingkod. Amen. Kung mayroon kang pagkakataong maglingkod, maglingkod. May kakayanan kang tumulong. Amen. Everybody say praise the Lord. Kasi ang Christian life hindi lang puro tanggap sa Panginoon. Kailangan Amen. Maging daluyan ka ng blessing. Kasi pagka daluyan ka, marami pa ang darating. Pero kung naharangan mo, stagnant, mga kapatid. Hindi pa dadaluyin na. Ang Christian, hindi po lake, river. Dapat ang Christian. Amen? Praise God. Set goal to win soul this year. Be grateful. Laging mapagpasalamat. Sabi ng Biblia, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning. Laging mapagpasalamat. Pag may pagsubok, magpasalamat sa Diyos. Kasi pagka sinusubok ka, pinatatatag ka ng ating Panginoon. May mga nag-aral ba na hindi man lang nag-exam? May exam yan, di ba? May test. Pressure ako sa test. Natural. Pinasok mo yan eh. Nag-aaral ka. Ma-pressure ka talaga dyan. Pero wag kang mag-give up. Hindi ko kaya to. Pagsikapan mong kayanin.
Kasi walang pagsubok na ibibigay sa tao, amen, kundi yung makakayanan niya. At ang maganda niyan, may Diyos tayong katulong para pumasa sa anumang pagsubok. Magpasalamat. Lord, salamat sa pagsubok, salamat sa problema, salamat sa karamdaman. Laging magpasalamat. Ululo ba yung kanyan ni Satanas? Itong tao ito, may sakit na, nagpapasalamat pa. Malayasan na ito. Di ba si Job? Yung asawa niya nga, hindi maintindihan, oh, nagpapatuloy ka pa ba sa Diyos mo? Oh, sumpahin mo ng Diyos para mamatay ka na, matapos na yung paghihirap mo. O ikaw na haling na babae, kita mo, napubog tuloy si Job na tawagin, haling, mangmang, fool. Diba? Maglilingkod ka lang ba sa Diyos pag may mga pagpapala, pag malakas ka? O, pag may mga ganitong pangyayari, dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Hubad ako lumabas sa bahay bata ng sino pinanganak dito mayroon ng damit? Hubad tayo, lahat tayo. Hubad na lumabas sa bahay bata ng ating ina. Sabi nyo, hubad din akong babalik doon. Ibig sabihin, wala akong madadala roon. O kaya yung mga anak natin, sana maintindihan nila yan. Ano? Ha? Yung pagsusumikap namin, hindi yan para may madala kami sa hukay. Wala. Ano lang ang madadarata? Solamente kung lalaki, barong na baak sa likod. Oh. Baga ano? Oh. Tapos medyas. May nahiling na kamong inilubog na kasapatos. May umanggaro ano? May guwaman. Oh. Lahat ng pinagsumikapan ng magulang, iwan man lang yan. Oh. Sabi nung pastor, kausap ko, kaming dalawa ay naka-insured kami. Kung ako mamatay, sa kanya lahat yan. Iwan sa kanya. Kung siya mamatay, sa akin lahat. Kasi yung magulang, kaya yan nagsusumikap, dahil gusto nilang ipakita ang responsableng magulang. Amen. Para sa inyo. O kayo naman, magsusumikap para sa magiging pamilya ninyo. Tama ba mga kapatid? Praise God. So maging mapagpasalamat. Aliw na hindi itong attitude na karutirmi ka mong angkot, abulido, mahapon pala. Yaw, sa'yo kasi ito. Mahapon lang kung yaw sa'yo si Saldo. Yaw sa'yo niya si Saldo Kitty. Ika talaga niya. Masimba pa siya. Yaw, baga nga dyan. Ay, nagkaroon mo. Alisin na natin yan, ano? Maging pag umaga nga mga kapatid, umawit kayo sa Panginoon. Ha? Amen. Yung iba ka, awit kayo ng mga bagong awit na, ano mga kapatid, papuri sa Panginoon. Hindi yung awit na, pagkagising sa ano yan eh, yung lyrics niyan galing doon sa lyrics na kiss me in the morning. Gusto din talaga, pero pagbahid ng singlibutan. Amen. Pero di bali, basta umawit tayo ng papuri sa Diyos para maalis yung mga espiritu ng kamalasan, espiritu ng kabangutan, mga kawalan sa buhay. I-glorify natin ang Lord sa umaga. Amen. Kung mayroon kayong speaker sa bahay, magpatugtog para lumayas yung mga demonyo ng mga kabuliguhan. Kamalasan, kalungkutan, karamdaman, a merry heart doeth good like a medicine. Pag masaya, lagi kang malungkot, nag-invite ka ng mga karamdaman, lagi kang malungkot. Oh. Kaya pag namatayan, malungkot na malungkot, kasi yun yung mga in-invite mo nang in-invite sa buhay mo. Eh bakit pastor, dapat ang Kristiyano pag namatay, masaya? Ay sabi ba ka ng Bible,
Ha? Yung kamatayan ng matuwid ay precious in the sight of the Lord is the death of his sons. So be grateful. Improve your praise and worship. Pag nandito sa church, kung dati ang palakpak mo, yung langaw hindi mamamatay, ngayon dapat pisa ang langaw. Amen. Lumundag-lundag, mga kapatid, ipagtaas ng kamay. Amen. Everybody say praise the Lord. May mga scientific study niyan. Di ba binanggit ni Pastor Budigas, yung taong laging nagpupuri sa Panginoon? Amen. Yung kanyang mga sinasalita, nag-i-invite ng mga magagandang bagay. Oh. Tapos, in-experiment pa nga yan eh. Prinish yan eh. O, nung tinignan ng mga scientist, magagandang bagay yung napuform doon. Pero yung mga, yung nagmumura, yung mga nagsabi, hindi magaganda yung, amen. Yung lagi kang nakayuko, parang lagi kang malungkot. Pero kung itingala mo ang iyong mga mata, mga kapatid, magpuri ka sa Panginoon. Magagandang bagay ang darating. Amen! Everybody say praise the Lord. Improve mo ang pagsamba mo. Pag nandito ka sa church, huwag kang pumunta para manood, makiramdam sa katabi. Makipuni ka sa Panginoon, maki-worship ka mga kapatid. Amen. Magpuni ka, sumakat. Improve your worship. Improve your praise act, mga kapatid, sa Panginoon. Amen. Para pagdating dito, mga kapatid, ay amen. Sabi ni David, I will enter His gates with thanksgiving and enter His courts with praise. Enter, rejoice, and come in. Open your heart to the Lord. Amen. So pagka tayo papasok sa church, pumasok tayo na may pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Stress ka na nga sa bahay, pagdating dito, stress ka pa. Dahil kung ngayon ako sunada ang sulitin. Ano na yan? Ha? Dahil kung ngayon ako sunada ang preacher. Mga kapatid, wala sa leader, wala sa preacher. Sa puso natin, sa relasyon natin sa Panginoon. Paano man ako makakasama pastor? Ako nga naman si kinauwisan ko. O atyan, saro yan sa goal natin. Ha? Saro sa goal natin. Patawaron ta na ang mga taong may mga bagong maray na gimos sa satuna. Patanawaron ta na yan. Nganik makalaya. Pag hindi ka marunong magpatawad, ay kapos ka pa mga kapatid. Amen. Magpatawad. Amen. Paano, pastor, pagka pinatawad ko dahil ako pinagigirungan, ay problema na na yan. Ha? Anong gigibo ko dyan, pastor? Tigma! Oh. Problema ba? Basta ikaw, malaya ka na, bala man silang magparahimutok dyan. Oh. Spend time with other Christians. Amen. Kaya pag Domingo, ikulta po. Sisay ang Mayo pang absent. Ngunyan na taon, ha? Kang Domingo, sisay si present. Amen. Igugol ko ngunyan, Sister Myla, dahil ako ma-absent ko yan. Ano naman ang titibunta sa kapatiran na mayong absent? Sa laog ng sarong taon. Joy, sponsorin na ni Joy. Ha? Ay, Abigail, ha? Yung attendance, siguraduhin. Surprise na lang sa December. Ano, Sir Glo? Surprise na lang. Mayong absent. Ha? Mayong late. Oh, may award man yan, mayong late. Amen. Praise the Lord. Di ba ka motivation na ha? Ay, teka. Sisayang pirming amay hindi. Ha? Sige na, Noy. Sige mo na. Si Nonoy, ha? Pero may absente si Nonoy. May absente rin. Ganyan na taon, sisay daw ang pirming amay.
Amen. So improve your church attendance. Hanggat kaya pumunta sa church. Amen. Yung mga simpleng mga hadlang, huwag i-magnify. Amen. Walang pamasahe. By feet ka. By feet. Sa Africa, sa Papua New Guinea, 3 days sila naglalakad, makarating lang sa church. Grabe, ano? Sa atin, malapit lang, kayang lakarin. Amen. Yung nag-preach dating sa atin dito nakaraan, si Pastor Arman, Encinas, galing sa Muntalban, naglakad papuntang Cubao. Makapasok lang sa Bible School. Amen. Praise God. So improve your church attendance. Give your time and money. Give of your time and money for God's work. Improve your giving na lang. Sisay gusto mag-improve ang giving. Goal ko yan. Goal ninyo yan. Halimbawa, ang giving mo sa ditlang, huwag ninyong isipin na ang church ay pera-pera. Kaya mo ginagawa yan dahil mahal mo ang Panginoon. At naniniwala ako pag ginawa mo yan, i-bless ka ng Panginoon. Subukan natin maging matapat. I-encourage ko po kayo, yung pangako ng Diyos yan. Okay. Ulitin ko. Yung tithing sa New Testament, iyan po ay pinatutupad pa rin. Kasi ang linya natin, hindi kay Aaron at saka kay Levi. Hindi tayo sa Levitical and Aaronic priesthood. Tayo ay kay Melchizedek, na doon nakabase yung pagkasaserdote ni Kristo. Si Kristo ay saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Kaya tayo ang tawag sa atin royal priesthood. So yung tithing na pinasimulan ni Melchizedek, ginawa ni Abraham, ipinangako ni Jacob, ginawa ni Kristo. Sabi ni Kristo, naparita ako upang ganapin, hindi upang sirain. So ginawa yan ni Kristo, ginagawa natin ngayon. So ngayon, i-improve natin yung tithes giving natin at saka yung offering. Amen. Kung ikaw ay faithful sa tithing, okay na yan. Dagdagan mo pa, yung sukatan ng blessings. Offering, tithes and offering, dalawa lang yan mga kapatid. Amen. Umpisa nating magtapat sa Panginoon. Amen. Alam kong pinagpapala na kayo, pero kapag nagpasimula tayong maging tapat sa Panginoon, naniniwala ko, higit pang pagpapala ang tatanggapin ninyo. Parang hindi kayo naniwala. Sinong naniniwala sa pangako ng Diyos na pag dinala ninyo ang inyong ikasampung bahagi? Pangako ng Diyos, I will open the windows of heaven and pour you out a blessing. Walang sapat na silid na kalayan. Amen. Kung maging tapat lang tayo lahat, naniniwala ako unti-unti may tatayo natin ang bahay sa bahay. Ito nga, wala naman tayong kalakihan giving dito, di ba? Pero naitayo natin, di ba, Esther Malo? Amen. Meron pa sa ito, mga babae, nagsisirnining kuya. Ning bye-bye. O nagirumduman ko, sabi ko itong sarong kapatiran, naniniwala mong kong sisay. Grabe yung mga kuya. Tistigaman daw ngayang magsirni. Pag tisting niya ba, yung nauhulog na bye-bye. Na nakakaugma. Dawa may mga araw kayo hindi sa church, pero nakakaugma. May mga picture pa kita kato. Kung ikaw, daw tumanip ko yan. Itong mga panahon na nagkakalunting, lalo na kang magkalun kami beside you, brother June. May bumubukal na pagpapala niya. Diba? Tinamaan yata ni Brian eh. Matindi mga kapatid. So, alam niyo pag naging kabahagi ka sa gawain ng church, sa project ng church, nakakapagpatibay yan, nakakapagpatibay. Amen. Amen. Kabahagi ako yun. Everybody say praise the Lord. Kaya pag nagumpisa tayo doon na
kabahagi ka. Kahit hindi mo meron kang mararamdaman, Lord, ginamit mo ako, naging kabahagi. Yung magputong ka lang ng kabilya na nagkukurubog-kubog pa ang kamot mo, kaday ka magtataw, pero pinagsusumikapan mo. Ay, dakulang memory yan sa iyo. Amen. Itong sige lang hiling-hiling mo, ay maliligawan mo yan. Pero kung nagpapala ka, pagpala mo sa lagi pagpapala. Amen. Ay talaga mga kapatid. Dahil mo yan maliligawan for the rest of your life. Write down your prayers. Yung mga prayers ninyo, ilista ninyo. Mga prayer request. Huwag lang yung verbal, Sister Myla. Isulat mo. Diba, Sister Glo, prayer request mo, araw kali. Lagyan mo pa ng pizza, kailan mo yung pisang pinag-pray. Pag sinagot na ng Diyos, chikan mo. Para makita natin na yung Diyos talaga sumasagot sa panalangin. Kasi kung minsan nakakalimutan natin, mayroon na palang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Mayroon na palang panalangin sinagot, hindi man lang natin napasalamatan ng Diyos. Amen? So write down your prayers. Writing down your prayers can help you stay focused and remember what you are praying about. Maalala niya, ay ito pinag-pray ko ito. Sinagot ito ng Panginoon. Amen? O, anong kasuba ko? Nasagot tulo si prayer request ni Jarvin. Lord, bigyan mo kami ng magandang ipinag-fasting pa. O di nasagot na, chikan mo yan, isulat mo na. O mga prayer na sinimpag na ni Lord. O, check mo kasi kung minsan, yung mga kasagutan ng Panginoon, di natin na-acknowledge ang Diyos. Akala natin wala pang ginagawa si Lord. Ikumpara mo yung buhay mo noon sa buhay mo ngayon. Ano na yung pinagkaiba? Ano na yung mga nagawa ng Panginoon? I-check mo yan. At pasalamatan natin ang Diyos sa mga ginawa niya sa buhay. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. So goal number 1, ano yung goal number 1? Deepen your relationship with God. Pag magbasa ka, hindi lamang dahil sabi ni Pastor, magbasa ka ng isang chapter. I-goal mo talaga sarili mo. Magbabasa ako ng Bible. Amen. Isang chapter, 2 chapter sa isang araw. Tapos kung may nakita kang message, isulat mo, i-take note mo. Amen. Kasi magagamit mo yan sa mga panahon. Halimbawa, ikaw ay pinatayo, Brother John. Ano yung isi-share mo? Yung message ng Panginoon. So maglista. Amen. Walang pinakamatalinong tao kumpara sa sulat. Yung memory ng tao, ay hindi yan umubra sa, kahit nabubura-bura na yung sulat mo. Pwede mo makalimutan pero pagka yung nabuklat mo yung notebook mo, kahit medyo nabubura-bura na yan, maaalala mo yan. Amen. Everybody say praise the Lord. So palalimin ang relasyon sa Diyos. Kung hindi ka gaano nagbabasa ng nakaraang taon, magbasa ka ngayon. Amen. Everybody say praise the Lord. Kung hindi ka gaano nagpipray, mag-pray ka. Ang dami nating ipag-pray. Ang dami nating ipag-pray. Mag-pray mga kapatid. Amen. Everybody say praise the Lord. Pangalawa, serve others with compassion. Amen. Kanina habang pinag-pray natin mga kapatid sa opening prayer, yung LA, hindi ko naramdaman ko yung burden mga kapatid. Napapaluha ako. Kawawa din sila mga kapatid. Amen. Praise God. So this year, let's answer the call to serve others with compassion, recognizing that each an integral part of our Christian walk. Sabi ng Galatians 5:13. You are called to freedom, brothers, mga kapatid. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Hallelujah. Amen. Maglingkod sa bawat isa. Isa sa pwede natin may paglingkod, magdalanginan sa isa't isa. Amen. Tanda mo ba kung sino yung katabi mo linggo-linggo? Ha? Sa mga panahong absent siya, naipagpipray mo ba siya? Yung katabi mo,
Yung katabi mo na yan, na kung minsan, nagmamarites sa din. Pero na. Hindi mo alam kung anong mga pinagdadaanan niya. Hindi mo alam kung anong sitwasyon. Kaya sunod na linggo, absent siya. Dapat magkaroon tayo ng concern. Ipag-pray mo, ano bang problema niya? Alam nyo, malaki yung nagagawa ng prayer ng taong na ito. So yung prayer mo sa katabi mo, malaking tulong po yan sa kanya. Amen. Everybody say praise the Lord. May mga kapatiran na hindi lang nagsasabi. Inililihim lang kung ano yung sitwasyon nila. Amen. Nahihiyak. Sabi ba ka ng advertisement? Huwag mahihiyang Amen. Si Kristo nung makita yung mga tao, sabi ng Bible, He was moved with compassion. Habang nililimot ng Panginoon ang mga bayan, mga nayon, nagtutulong sa mga sinagoga, pinangangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian, pinagagaling ang sari-saring may sakit, datapwat nang makita niya ang mga karamihan, nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pasto. Mayroon tayong kanya-kanyang sitwasyon, may kanya-kanyang pinagdadaanan, at kung minsan, yung sitwasyon natin mahirap sabihin. Mahirap i-open. Amen. So kung hindi man nag-open yung tao na yan sa'yo, at least maramdaman niya, ipinagpipray mo siya. Amen. Malaking bagay kapag ka ikaw ay nanalangin sa kanya. So isa po sa paglilingkod na pwede natin gawin ay kagaya ng ating Panginoon. Nung nakita niya yung mga taong nangangalat na parang mga tupa na walang pasto, siya po ay nakilos. He was moved with compassion. At ang sabi niya, katotohanan ay ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manglaba. So isa sa mga paraan upang makapaglingkod tayo, manalangin tayo sa Panginoon. Pero ngayon siguro hindi na tayo manalangin na magpadala ng manggagawa. Tayo na yung magpagamit sa Panginoon. Kasi ito po, mahigit 2,000 years ago. Ito yung prayer request ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw na dapat ang kasagutan sa prayer request ni Lord. Huwag ka nang mag-pray ng iba, Lord, magpadala ka ng manggagawa. Hindi na. Tayo na po ang manggagawa na tutugon sa kahilingan ng Panginoon. Huwag na tayo manalangin, Lord, magpadala ka ng manggagawa. Ikaw na. Ha? Baka sabihin ni Brother Bill, Lord, magpadala ka ng manggagawa. Sabi siguro ni Lord, ang tagal ko ng prayer request niyan. Ikaw na. Amen. Sabihin mo sa iyo, sabi ni Brother Bill, ako na. Praise God. Everybody say praise the Lord. Sister Glo, ikaw na. Sister Malo, ikaw na. Amen. Sister Mitch, ikaw na. Padala natin ito si Mitch sa natin ipadala sa California. Pastor, kung kailan nasunog, sa kanyo ko ipapadala. At least magpapayunir ka doon. Diba? Yung mga billion na halaga ng mga doon? Ay, Rufus! Brother Rufus! Brother Rufus, kalakal! Okay, goal number 3, cultivate gratitude and contentment. Pag sinabing gratitude, ano yan? Mapagpasalamat. Contentment, makontento ka. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So this year, let's intentionally cultivate a heart of overflowing with gratitude, recognizing that it's not just a fleeting feelings, but a spiritual discipline we can actively develop. So i-develop natin ito. Didisiplinahin natin ang ating sarili. Ano ang i-develop natin? Yung maging mapagpasalamat at maging kontento. Praise the Lord. Amen. Ha? Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat. Amen. Ito ang kalooban ng Diyos.
Godliness with contentment is great gain. Yan. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kung meron kang kahilingan, kung meron kang pangangailangan, amen, anumang mga bagay, ano raw ang gagawin? Manalangin, dumaing, magpasalamat sa Diyos. Alam niyo kung anong gagawin ng Diyos? Ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Makakaramdam ka ng kapayapaan. Di ba ang sarap, mga kapatid, may kapayapaan ka sa buhay? Kahit may problema ka, may kapayapaan ka. Dahil naniniwala ka, through prayer and thanksgiving, may Diyos na tutulong sa iyo, mga kapatid. Kung minsan ang hirap, ang hirap talagang arukin ng kaisipan ng Diyos. Yung mga sitwasyong hindi mo maintindihan, kapos na yung isip mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Ito lang yung susi, mga kapatid. Manalangin, dumaing na may pagpapasalamat sa Diyos. Mayroong kapayapaang darating sa atin. Amen. Peaceful ka, ang sarap kaya ng buhay ng mapayapa. Sa totoo lang, inggit na inggit ako sa tao. Paghiga pa lang, naghihilig na. Yung paghiga pa lang, maya-maya, makita mo, tulog na. Oh. Ay ako, paghiga ako, mga kapatid, baka mga 30 minutes pa yan, lagi akong nag-audio Bible. Audio Bible. Sabi ni Pastor Colambot, ilang taon ka na, Pastor? Sabi niya, 60 na, Pastor. Iba na rin ang ano ng katawan ko. Ha? Matulog ako, halimbawa, alas 10, gising ako dyan, mga alauna, alas 3, wala na. Ngayon ko naintindihan yung sinasabi ng mga matanda. Pag nagkakaedad ka na, Sister Tess, nagnanakaw ka na ng tulog. Tama ba? Oo. Amay pa, mata na. Ano? Oo. Mayo ka mong problema, pero amay pa, mamata na. Iba na po, kaya habang magayon pa ang pagturog nindo, samantalahon nindo. Pero dahil man po kamo itong udto na. Sabi kang mga kurang, nagwarak na ning grasya ang Diyos, mayo kang nasalo. Dahil turog ka. Gising din ang medyo maaga, tapos mag-pray, magpasalamat sa Diyos. Amen. So, cultivate natin yung ganyang attitude. Ha? Magpapakapuyat ka at lahat-lahat. Diba, Jerry? Si Jerry, mayroon itong sakit siguro na wala namang gagawin. Hindi talaga makatulog ng maaga. Alas 12 ang pinaka-minimum. Pero mamataman yan, yung udto, bakit ma? Pero mag-go na yan si Jerry. Ano, Jerry? Nakatawa si Jerry. Ha? Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya, i-develop natin yung ganong attitude. Sabi ng mga doktor, pag hating gabi kang natutulog, may mga nasisirang cells. Kaya ako gusto ko rin i-develop yung ganyan. Yung alas 10 pa lang, matulog na talaga. Bawi na lang sa gising sa umaga. Ano? Huwag yung alas 12, alauna. Ako pa naman, alas 12, alauna ako natutulog. Oh? Wala kang magawa. Basa-basa. Diba mga kapatid? Pero siguro para medyo humaba pa yung buhay natin. Amen. Sabi ko nga sa mga anak ko, mga anak, 50 anyos na ako. Mapalad na siguro kung umabot ako ng 70. Mapalad na. So, salamat sa Diyos kung palampasin tayo ng 70, Sister Glo. Ilang taon ka na po? Abong sabihin ni Sister Glo dahil holding pa siya. Take time to embrace the present moment. Eto
Start by savoring the beauty and grace that surrounds you. Yung mga nakapaligid sa iyo, namnamin mo yan mga kapatid. Amen. Ang ganda ng kapaligiran. Dahil ko lang mahilig itong taong kinauuwisan. Ano yung tanong po yan? Amen. Ha? Maging mapagpasalamat. Dahil itong taong nagkataon ng kaumisan sa imo, ara mo po, nakakatabang yan sa imo para ma-develop mo itong pasensya. Pasensya. Ang sabi ng awit 46 verse 10, be still and know that I am God. Maging mapayapa ka. Alamin mo na ako ang Diyos. Sabi ng I am. Ginamit ng Diyos yung salitang I am. Nire-remind tayo na sa anumang sitwasyon natin, siya ang kailangan natin. May problema ka, siya, I am. Amen. Your solution to your problem. May karamdaman ka, I am your healer. May pangangailangan ka, I am your provider. So wala tayong dapat ikapangamba, hindi tayo dapat matinag, nagtitiwala tayo dapat sa ating Panginoon. O magkaumandaaning aldaw na maglakaw-lakaw. Bakong puro na lang, pirmi na lang pangangaipok ang mga aki, pang-tuition, pambayad kuryente. Kung magkakalakaw-lakaw man, mag-relax-relax. Kung mayong pambayad kuryente, magpaputol din kuryente. Saka na problemahon, ani. Diba ba yan? I-relax mo lang sarili. Amen. Kung nagkakapi ka mo, magkakapi-kapi, bitch. Ano ba kung puro gatas? O ang iba, pinagsasalak ang gatas, ang kape, pampanervyos, ang gatas, pampakusok. Pag pinaghalo mo, pampakusok din nervyos. Magdamog man sa iba. When we focus on God's faithfulness and provision, we combat. Ito po ang ating napagtatagumpayan. Kapag nakapokus tayo sa katapatan at provision ng Diyos, napaglalabanan natin ang anxiety and stress. Ganon tayong pastor, mga kapatid, nakakalungkot. Ang sigla sa pangaral ngayon ay may pumutok na ugat. Ipag-pray ninyo. Amen. Stress na kaya kung minsan, ako naisip ko na rin yan, Sister Edith, yung preaching, huwag masyadong relax lang sa preaching. Magtaganginit, pakumpirmin ang book. Amen. Baka may stress ako, magputok man ang ugat ko, problema pa kanindo yan. Amen. So we combat anxiety and stress, replacing them with unshakable peace and trust in His love. Kapayapaan. And do not be afraid. I am with you. I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. Tandaan natin ang kalaban. Do not be afraid. Sabihin mo sa iyong katahid, dahil ka matakot. Number 4. 5 lang niya. Madalin ako. Forgive yourself and others. Patawadin mo na ang sarili mo. Amen. Patawadin mo naman ang iba. Pag kayo nananalangin, pag kayo nakatayo, manalangin. If you hold anything against anyone, forgive them para patawadon ka man sa imong Ama na nasa langit. Ephesians 4:31-32 reminds us, get rid of all bitterness. Aliw na din dito mga kapaitan. Masakitin po ba ka mag-worship na igwa kaning kapaitan? May kinauuwisan kang tao. Aliw na yan. Bitterness, rage, anger, kaanggutan. Mga brawling, laban-laban, slander, along with every form of violence. Be kind. Compassionate to one another, forgiving each other kung paano kita pinatawad nila. Patawadon mo nila. Malit makalaya ka mo. Tapos pag nagpuri ka mo, malayang magpuri. Kung pag nagpupuri, may mga kung ano-anong nagsasagi sa isip mo, mayroon kang matatanggap na blessing. Magabad sa buhay.
Amen. Forgive others to free yourself. Amen. Patawarin ang iba para mapalaya ang iyong sarili. Ito na last goal natin. I-share natin ang ating pananampalataya. Walang takot. Amen. Pwede ba tayong mag-goal ngayon, bawat isa, isang tao lang, madala sa Panginoon? Pwede ba yun? Huwag kang matakot, siran mo yung kapitbahay mo. Huwag kang matakot, siran mo yung katrabaho mo. Huwag kang matakot, siran mo yung boss mo. Baka ang tagal nang naghihintay ng boss mo na siran mo. Amen. Nakita natin yung isang pastor sa Metro Manila, mga kapatid. Doon sa isang hospital, yung mga head nurse, mga head ng hospital, Bible study. O di ba nakakatuwa yun? Amen. Siran mo yung biyanan mo. Siran mo yung magulang mo. Siran mo yung kapatid mo. Amen. 1 Peter 3:15, lagi tayong maging handa sa pagsagot sa mga taong nagtatanong sa atin. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ang sumampalataya at mabautismuhan maniligtas. Mga kapatid, maraming tao ignorante sa salita ng Diyos. Kaya nila minamak ang Diyos dahil baka hindi nila napakinggan. Baka hindi nila alam na may mga talata sa Biblia na yung mga nangungutya sa Diyos mayroong paghihiganti ang Diyos. Amen. Meron tayong tatlong dahilan bakit dapat tayong mag-share. Number 1, meron tayong utang na loob sa Panginoon. Binayaran niya yung ating kasalanan. Pangalawa, ang Ebanghelyo lang ang paraan para maligtas ang tao. Pangatlo, mayroong puhot ang Diyos na mahayag sa langit laban sa mga kasamaan at kalikuan ng tao. Hindi siguro nila ito alam natin na yung kasamaan nila, yung kalikuan nila, may judgment ang Diyos. Na yung pagkutya nila sa Diyos, may katapat na paghatol ang Diyos. Hindi siguro nila alam yan. So kaya panahon na, amen, mag-share tayo ng Word of God. May mga live Bible study tayo, mga kapatid, i-share nyo, huwag kayo matakot. Amen. May i-share natin yung Word of God. So ngayong taon, sikapin ko mga kapatid na makapagturo sa Facebook Live. I-share din yung mga kapatid. Amen. I-share ninyo. Praise God. Tingnan mo, sabi ng Biblia, kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos, na walang kabuluhan ang kanyang mga salita, dinusta ang kanyang mga propeta hanggang sa ang pag-iinit ng Panginoon bumugso laban sa kanyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan. Tingnan niyo, hindi nila alam pag kinukutya nila ang Diyos, kinukutya nila ang salita ng Diyos. Diba? Yung mga taong umuusik sa inyo, sabi ng Panginoon, ako ang inuusik. Hindi nila alam may judgment yan. Mayroong puot galing sa Diyos na mahayag laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng tao. Romans 1:22, yung mga nagmamarunong naging mga mangmang. So, anong kailangan ng tao? Magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. So, sa mga goals natin na ito, 5 yan mga kapatid, ano? 5 goal yan. Ano yung unang goal? Palalimin ang relasyon sa Diyos. Pangalawa, maglingkod na may compassion. Pangatlo, i-cultivate yung mapagpasalamat na attitude at yung contentment. Amen. Panglima, magpatawad. Amen. Patawarin ang sarili. At ba't patawarin ang sarili? Ha? Siguro mayroon kang mga hindi gusto sa sarili mo. Hayaan mo na yan, itiwala mo na yan sa Panginoon. Then last, mga kapatid, share your faith with boldness. Share mo yung salita ng Diyos pag makakapag. Amen. Ano yung mga gagawin natin, Pastor, para mangyari yan? Faith without work is dead. Umpisa na natin. Amen. Hindi lang sa pananampalataya, kung meron kayong mga goal, umasenso sa buhay, magkaroon ng mga negosyo, umpisa nyo na. Yung tema natin nakaraan, ano yun? Anong gagawin? Expect great things. Mag-attend ka na. Amen. O kaya yung mga, halimbawa, yung bahay ninyo, Mr. Ler, doon sa bahay ninyo, may mga naiwan doon.
Di ba? Puro gawaing bahay lang ginagawa. O bakit hindi kayo maglagay ng pwedeng magiging daan ng blessing ng Panginoon? Pwede yan. Amen. Pwede yan. Amen. Kami nga nag-iisip na si Abigail na maglalagay ng ano yan yung rice mill Pwede yun, di ba? Kaandiran ka ni Abigail ng isang sako doon. Pag may kumatok, bibili ng bigas, bigyan mo, may tulong ka. Diba? Pwede yun, di ba? Amen. Pwede yun. O, yung mga mag-start ka sana aabot ang 20 mo. O, sana aabot ang 20. Wala kang, basta kailangan mo ng malaking pot. Bakit kung may malaking, kung wala ka bang punan, hindi ka makakapagpasimula? Umpisa ka sa 20. O, halimbawa, panahon ng pakwan, bili ka ng isang pakwan, hati-hatihan mo, itinda mo. O di ba? Yung tubo, huwag mong kainin. Isama mo sa puhunan. Ikaw naman, pinakain mo agad dito. Kaya iba, nagnegosyo. Akala nila, big time na yung negosyo. Nag-uumpisa pa lang, ang ulam, 3 putay, 5 putay. Nag-umpisa ka pa lang, tuyo-tuyo muna. Amen. Gusto ko nga bumili ng mga libro ni Chiquita, hindi ko lang kaya, mahal naman. Kung naririnig ko naman kung ano yung mga... Sa Bible, mga kapatid, napakasimple ng prinsipyo. Amen. Basta maging tapat lang tayo sa Panginoon. Di ba ni si praise the Lord? So yung pananampalataya mo, lagyan mo ng action. Ha? May plano ang Diyos sa'yo, sakyan mo ang plano ng Diyos. Amen. Magtiwala ka sa Panginoon. Amen. And then, i-press on mo. Kung may goal ka, isigi mo na yan. Amen. Everybody say praise the Lord. So, balansin natin sa simbahan, sa kabuhayan, sa pamilya. 3 lang yung ano natin. Simbahan, trabaho, pamilya. Pamilya, trabaho, simbahan. Trabaho, pamilya, simbahan. Okay ba yun? Praise the Lord. Tumayo tayo.